Panginoon po namin Diyos, sumasampalataya kami mula po sa tahanang langit. Nakamasid ka at naghihintay sa iyong mga anak. Ama, narito na kami. Kahit kakaunti kami sa bilang, buong panabig, buong pagsasamig ka ba? Hinahanap ka namin. Lumalapit kami sa iyo, Ama. Narito po yung mga lingkod. Narinig mo po ang mga inawit. Opo, Ama. Lagi ka nang mananalangin sa iyo. Lagi ka nang lulod sa iyong harapan. Sapagkat kami sa iyo lamang kami nagtitiwala at umaasa. Ikaw ang aming kailangan sa aming buhay, sa amin pong mga paglalakbay. Ang maawa ka o hindi pa lupos na nakahanda at nakatalaga ang iyong mga anak sa aming isasagawang pagsamba. Kung maaari, anak, sa pagkakataong ito, pagintapatin mo na kami. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Pakitakpan mo po ng iyong dakilang pag-ibig ang marami naming kapintasan. Sumusuko ang iyong mga anak at nananako mula sa aming puso. Magpapagong buhay ang iyong mga anak. Susunod kami sa lahat ng iyong mga kautusan. Tulungan mo lamang kami at laging samahan. Pinupuri ka ng iyong mga anak. Tinatagila namin ang iyong pangalan. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Sa mundong ito, Ama, nawala ng pag-asa. Kitang-kita namin ang mga latandaan. Malapit na. Naririto na. Malapit na bumakas ng sanlibutan. Hindi kami natatakot, Ama, sapagkat ihanda mo kami ng lubusan. Ihanda mo ang aming mga kaluluwa. Iiwan namin ang mundong ito na walang inahinanakit. Ni kaunti mang panghihinayang sapagkat kami sumasampalataya. Dadalhin mo kami. Hinihintay mo kami sa bayang pagkalayong kaharian. Maawa ka, Ma. Makapagpatuloy ang iyong mga anak. Bawat isang nakatayo ngayon sa iyong harapan. Kasama ng aking mga bayan. Makita mo kami. Tumarating sa iyong harapan. Tatanggapin po ang pangako mong kaligtasan. Ama, palakasin mo kami at lahing pagtibayin ang aming pananampalataya. Maging mananampalataya kami, mababa ang aming loob. Sumusunod, nagsisikap lagi na makasunod sa lahat ng iyong palatuntunan. Mag-aaral kami ng iyong mga banal na salita. Pakitulungan mo po ang anak mo maghahayag sa amin ng iyong mga katotohanan. Pahiramin po ng karunungan. Isugo mo po sa amin ang iyong banal na espiritu upang ang kanyang mga sasalitain ng mga katotohanan mo matanggap po namin ng buong liwanag at
may kapangyarihan. Ito ang aming lalakaran. Ito ang tatanglaw sa amin sa pagpapatuloy po namin naglalakbay sa mundong ito. Pinasbasan mo na po ang iyong mga anak. Ipagkakalob mo ang mga biyayang aming kailangan. Lalong-lalo na po ang mga biyayang kailangan ng aming kaluluwa. Nagpapatuloy, sumusumpong, maglilingkod sa iyo hanggang sa huling sandali po ng aming buhay. Ang lahat ng ito'y amin pong tinanggap sapagkat ito'y amin pong ipinagmamakaawa sa pangalan ni Jesus, dakila naming tagapagligtas. Amen. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo po ay lubos na nagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po sa pananatili ng ating buhay at lakas, kundi higit sa lahat ang pananampalataya na ating taglay upang sa ganon ay makapagpatuloy pa tayo sa daan ng ating paglalakbay patungo sa ikapagtatamon natin ng ating kaligtasan. Sa paglipas ng isa pang linggo ng ating buhay, sa buong panahon ng ating paglalakbay, ay mahalaga po na ating lubos na maunawaan kung papaano tayo tinutulungan, iniingatan, at ginagabayan ng ating Panginoon Diyos sa ating patuloy na pakikiraan sa mundong ito. Hindi mabuti sa isang tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos na isipin na lamang niya na kung siya man ay nakapagpapatuloy sa mundong ito, ay dahil ito sa kanyang sariling karunungan, sa kanyang sariling kakayanan, o kaya naman ay dahil sa ito ang itinadhana sa kanya na maging kinabukasan niya. Ang dapat na gumabay sa bawat isa sa atin ay ang mataas na uri ng pananampalataya na ang ating Panginoon Diyos ang siyang patuloy na gumigiya sa atin patungo sa bawat hakbang natin sa ikapagtatamo natin ng ating kaligtasan. Kaya paano po natin ngayon matitiyak kung yung landas na ating tinatahak ay patungo pa rin doon sa itinalaga ng ating Panginoon Diyos na dapat nating lakaran sa ikapagtatamo natin ng ating kaligtasan. At papaano din natin matitiyak na ang pananampalataya natin ay nasa uri pa rin na makapaghahatid sa atin sa ikapagtatamo natin ng ating kaligtasan. Pakinggan po ninyo at dito kami magpapasimulang bumasa sa Josue 1:8 hanggang 9. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong paggiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, san ka man pumaroon. Mga mahal na kapatid, papaano po natin matitiyak kung ang ating pananampalataya ay ang uri pa rin ng pananampalataya na makapaghahatid sa atin sa kaligtasan? Ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, ito anyang aklat na ito ng kautusan. Alin po yun? Ito pong banal na kasulatan, ang Biblia, na naglalaman ng mga salita ng ating Panginoon Diyos na pinakabatayan o basehan natin ng ating pananampalataya. Ito ba anyang aklat na ito ng kautusan? Hindi dapat ito mahiwalay sa ating bibig, kundi ating pagbulay-bulayin araw at gabi. Kaya nga po mga mahal na kapatid, kung mapapansin po ninyo, lalo na sa yugtong ito ng ating paglalakbay, na marami sa atin, ang iba ay natiwalag mula sa institusyon dahil sa paninindigan sa katotohanan at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang iba naman ay inuusig, ginigipit. Subalit tayo po ay nagpapatuloy sa ating mga paglilingkod. At sa ating ginagawang paglalakbay na ito, hindi natin iniiwan ang mga salita ng ating Panginoon Diyos.
Hindi natin isinasawalang halaga ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos na ating tinanggap sa panahon pa nang tayo dinodoktrinahan, ng panahon na tayo ay sumasamba. Itinanim na ang mga aral na ito. Kaya nga po sa panahon ng ating mga pagpapanata, kung mapapansin po ninyo mga mahal na kapatid, araw-araw mga talata din ng Biblia ang ating binabasa, ang ating sinasampalatayanan, ang ating pinapanalangin sa ating Panginoon Diyos, maging sa ating isinasagawang pag-aaral ng mga dalisay na salita ng ating Panginoon Diyos sa panahon ng ating mga pagsamba. Kung ito man ay mga pagkakatipon sa iba't ibang dako kung saan naroroon ang iba't ibang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, o kaya naman kung sila ay malayo, walang pamamaraan para sila ay magkatipon-tipon sa pamamagitan man lang ng ganitong teknolohiya na gagawa po natin na magkatipon-tipon na para bang nasa isang dako tayo at naisasagawa natin ang ating mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ang sabi sa atin, doon sa mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos na binubulay-bulay araw-araw ang mga salita ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang mga kalooban. Ang sabi po sa atin, kinakailangan na tayo ay huwag matakot, huwag manglupaypay, tayo'y magpakalakas, tayo'y magpakatapang. Bakit po? Dahil ba sa magaling tayo? Dahil ba sa malakas tayo? Dahil ba sa walang sino man o anuman ang maaaring makapinsala sa atin? Hindi po. Bakit? Sapagkat anya, ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Sino po ang may ganitong katangian? Yung mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos. Ibang mga tao, pagka sila'y aalis ng bahay, hindi nila iniiwan na, halimbawa, yung kanilang bahay na hindi secured, o kaya naman sila sa kanilang paglalakbay, siguro yung iba may mga protective measures pa na dinadala. Meron silang mace, meron siguro silang pang self-defense nila. Siguro pagka may kaya pa sila o kaya ma-impluwensya, baka mamaya pagka saan man sila pumunta, meron silang bodyguard na kasama. Bakit? Yun ang kanilang sense of security. Na kapag yun ay nasa kanila, kasama nila, eh ang pakiramdam nila, ligtas sila. Ang pakiramdam nila, walang maaaring masama mangyari sa kanila. Ang tunay na lingkod ng Panginoong Diyos. Ang kasama, hindi security guard. Ang kasama, hindi bodyguard. Ang kasama ay ang ating Panginoon Diyos, saan man pumaroon ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos. Pero paano po natin makikilala yung mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos na magagawa na makasama ang ating Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo sa 2 Korinto 6:4 hanggang 6 ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Sa halip, sinisikap namin sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian, mga kagipitan. Kami hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan namin na magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ni kumain ng ilang araw. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Mga mahal na kapatid, paano po ipinakilala ng banal na kasulatan ang mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos? Ito yung mga tao na una bes pa lang sa buhay nila, pinagsisikapan na ipakilala na sila ay mga tunay na lingkod ng Panginoon Diyos. Paano? Sa kanilang pakikipag-usap ba? Sabi, "Uy, Brad, ako'y tunay na lingkod ng Diyos." O baka mamaya may t-shirt siya, nakalagay doon, "True servant." Diba? Ganun ba ang pagpapakilala na ikaw ay isang tunay na lingkod ng Panginoon Diyos? Ang sabi sa atin, sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng mga kapighatian, kagipitan. Ibig sabihin, kahit pa dumaan ito sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay, doon mo makikilala yung tunay na lingkod ng Diyos. Bakit? Magpapatuloy pa rin yan sa paglilingkod. May hadlang, pero hindi makakahadlang yan sa tunay na lingkod ng Panginoon Diyos. May panganib, hindi yan matatakot. Hindi yan ang magiging dahilan para tumigil siya sa kanyang mga pagsambat paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Pero paano mapapatunayan yan? Ang sabi sa atin, ginagawa ito ng tunay na lingkod ng Diyos upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos
sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Kaya mga mahal na kapatid, dapat magkaroon tayo ng sense of awareness. Ito ba yung nagagawa natin sa ating buhay? Na ipapakilala ba natin na tayo yung lingkod ng ating Panginoon Diyos? O baka sa panahon na ito, hindi na mahalaga sa atin yun. O baka mamaya may iba nag-iisip na hindi na mahalaga kung isipin man nila na ako'y tunay na lingkod ng Diyos, na ako'y iglesia ni Kristo, na ako'y nasa katapatan sa Kanya. Ang sabi po sa atin, magagawa natin ang ipakilalang tayong tunay na lingkod ng Panginoon Diyos sa pamamagitan niya ng Espiritu Santo at sa tapat na pag-ibig. Siguro naman po kahit sinong tanungin natin kung iniibig niya ang ating Panginoon Diyos, malamang isang sagot Oo, iniibig niya ang ating Panginoon Diyos. Kaya alamin po natin, papaano ba talaga mapapatunayan ang pag-ibig sa ating Panginoon Diyos? Kasi isa sa mga binanggit kanina sa unahan ng ating pag-aaral, kinakailangan yung kautusan ng Panginoon Diyos, huwag humiwalay sa ating bibig o sa ating buhay o sa ating pag-iisip. Kaya kung kayo po ang tatanungin ko, mga kapatid, marami-rami din tayong dumatalo ngayon. Sino po sa inyo nakakaalam kung ilan ang mga talata sa Biblia? Meron po ba? Meron po bang nakakaalam? Siguro iba sa inyo na nasa bahay, ginugoogle na Ilan ba ang verses? Ang totoo po, ginugol ko ngayon just to be sure. At ang nakita ko nga, 31,102 verses ang mga verses sa Bible. Kaya, sino po sa atin ang kabisado yung 31,000 na yun? Meron po ba? Wala rin. Kalahati na lang ng 31,000, mahigit 15,000. O kahit 1,000 na lang. Siguro baka meron pa rin na, malamang marami pa rin ang hindi nakakaalam. Kung hindi man natin makabisado yung buong Biblia, kalahati man nun, 1/4 man lang, tanungin natin, kung dalawa na utos ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia, yung kaya makakabisado natin. Kaya ako naman po natanong, sapagkat nung kami po nag-aaral pa sa ministeryo, isa sa mga exams po namin yun. 2 talata. Doon sa 2 talata na yun, yung katabi ko, tinanong pa ako, sabi, pakopya naman. 2 talata na lang yun. 2 utos ng Panginoon Diyos. Kaya po, tingnan natin, ito kaya natin kabisaduhin? Kayo po sa sarili nyo. Tingnan ninyo kung kaya nyo kabisaduhin. Ang nakasulat dito sa Mateo 22:37 hanggang 40. At sinabi niya sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang pangalawang ay katulad nito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. 2 utos na lang, kabisaduhin. Kaya nating kabisaduhin yun? Ang sabi po sa atin, yung una, pinakamahalaga, pangunang utos at dakila. Ang sabi po sa atin, ibigin ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas, lahat na ng buo sa iyo na maibibigay mo, ibigay mo sa pag-ibig mo sa ating Panginoon Diyos. Kumbaga, sa priority, mga kapatid, yan yung top 1, most important priority na utos na nakasulat sa Biblia. Ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ano naman yung pangalawa? Ang sabi po sa atin, bagamat pangalawa yon, magkasing halaga din sila. Katulad din ito ng una. Ano yun? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya siguro naman mga kapatid, kaya natin kabisaduhin yan, 2 utos na yan. Na ibigin natin ang Panginoon Diyos ng higit sa kanino man, ng buong puso, buong kaluluwa, at ibigin natin ang kapwa natin. Ibigin natin ang ating kapatid. Gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Siguro kung tatanungin natin, kaya natin gawin ito? Siguro masasabi natin kaya. Pero ang tanong, papaano kung ang dapat na nating ibigin ay yung kaaway natin? Yan ba? Utos pa rin ang ating Panginoon Diyos? So baka hindi na. Baka ang dapat lang nating ibigin ay yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, yun lang ang ibigin natin. Pero yung iba, lalo na yung mga tao na gumagawa ng masama sa atin, ba hindi natin dapat ibigin yan?
Siguro nga, dapat kamuhian pa natin yan. Baka siguro sa susunod, sabihin natin doon sa mananalangin sa simula, isama niya sa panalangin niya, puksain mo sila. Patayin mo sila. Baka ganun dapat. Pero yun titingnan natin kung yun ang inuutos ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Dito tayo bumasa sa Mateo 5:43 hanggang 47. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan mo ang iyong kaaway. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Sino ba yung mga hintil? Yung mga hindi kumikilala sa ating Panginoon Diyos. Kaya kung iibigin lang natin yung mga umiibig sa atin o yung ating mga mahal sa buhay, ginagawa din anya yan ng mga taong hindi kumikilala sa Panginoon Diyos. Kaya kung sinasabi nila, ibigin mo ang iyong mahal sa buhay at kamuhian mo yung mga kaaway, ano naman ang iniuutos ng ating Panginoong Hesukristo? Ibigin mo yung kaaway. Ibigin mo at idalangin ang sa inyo'y nagsisiusig. Bakit? Ba't natin gagawin ito? Ang sabi sa atin, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Kaya mga mahal na kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin malaking bahagi ng ating paglilingkod at ikapagtatamo ng kaligtasan ang pag-ibig. Pag-ibig sa Panginoon Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig maging sa mga taong ang trato sa atin, kaaway. Ang tingin sa atin, kalaban. Ang solusyon dapat ay pag-ibig. Papaano po kung halimbawa, nandahil sa ating pag-ibig sa ating kapwa, papaano daw ba natin dapat ibigin yung ating kapwa? Ang sabi kanina sa talatang binasa natin, gayaan niya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya kung halimbawa may nakikita kang nangangailangan yung kapwa mo, nahihirapan, nagugutom, meron kang kakayanan tulungan sila, dapat ba nating tulungan o dapat natin ipagkait? Dapat nating tulungan. Siguro po madali nating gawin yun kung walang hadlang. Kung halimbawa may nakikita ka nangangailangan, madali nga namang abutan ng tulong yon. Pero papaano kung sa pagtupad mo ng kalooban ng Panginoon Diyos, makasagupa ka pa ng hadlang? Makasagupa ka pa ng panganib. Halimbawa, magbibigay ka ng pagkain doon sa nagugutom, doon sa inaapi. Pero pagka ginawa mo yon, ikaw ang gagawa ng masama. Pagka ginawa mo yon, ikaw pa ngayon ang manganganib. Ang tanong, susundin pa ba natin ang utos ng Panginoon Diyos? Magagawa pa ba natin na bigyang halaga ang kalooban ng ating Panginoon Diyos tungkol sa pag-ibig natin sa ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili? Pakinggan po ninyo, at ganito ang sinasabi sa Juan 17:1 hanggang 4. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakilala ni ang Ama. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo na ako na ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Mga mahal na kapatid, hindi lang pala ang binabanggit ng Biblia kung ikay makasagupa ng hadlang o ikaw ay manganib Binanggit pa dito na kung doon sa pagtulong mo, sa paggawa mo ng tama o pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, darating ang panahon, ititiwalag ka. Tama-sama, may binabanggit pa dito na yung anyang iba ay papatayin. At yung gagawin nilang yon, ang inaakala nila, hindi kasalanan yon. Ano yun? Inaakala nila, yung ginagawa nila ay
paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Subalit, inaakala lang nila yun. Kaya ulitin natin ang tanong. Kapag halimbawa sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, makasagupa tayo ng panganib, ng hadlang, ng pag-uusig, ng panggigipit, susundin pa ba natin ang utos ng Panginoon Diyos? At ang malala, kung sa pagsunod natin sa tama at sa katwiran ng ating Panginoon Diyos, ay doon tayo itiwalag. Susunod pa ba tayo sa utos ng ating Panginoon Diyos? O matatakot tayo sa pagtitiwalag? Kasi yung pagtitiwalag na binabanggit dito, hindi lang basta pagtitiwalag. Yung kasunod na pangungusap ay papatayin ka. Kaya mga mahal na kapatid, siguro kung maririnig natin itong mga talatang ito noon, iisipin natin, parang malabo naman yata mangyari yun. Ikaw na nga yung gumawa ng tama, ikaw na nga yung sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, tapos natiwalag ka pa. Kasi ang itinitiwalag lang ay yung mga lumalabag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Pero darating ang panahon na yung nagtitiwalag, yung pumapatay, nag-aakalang naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Samantalang yung gumagawa ng tama, na itiniwalag, yun ang naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kailan po ba darating yung panahong ito? Na manganganib po ang buhay ng mga taong susunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ang iba nga, siguro, kaya takot na takot sila na makapanindigan o sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos dahil sa ayaw nilang matiwalag, dahil ang isipan ng bawat isa sa kanila, kapag ako natiwalag, kapatid, hindi na po ako makakasamba. Paano po pag hindi na ako nakakasamba? Kasi wala na ako dun sa relihiyon ko. Anong gagawin ko? Babalik ako sa dati kong relihiyon na alam ko naman mali? O kaya na may aanib ako dun sa ibang relihiyon na alam ko rin namang hindi maghahati sa akin sa kaligtasan? Kaya ngayon, ang nagiging hadlang para ang isang tunay na lingkod ng Panginoon Diyos ay sumunod sa Diyos, sumunod sa Kanyang utos, ay yung panganib o takot sa pagtitiwalag na hindi na niya magagawa ang kanyang relihiyon, ang kanyang pagsamba, o ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mabuti po hayaan natin ng Biblia ang magbigay linaw at magpaliwanag sa atin at ipakilala sa atin ano po ba yung tinatawag na tunay na relihiyon. Yung dalisay at walang kapintasang relihiyon sa harap ng ating Panginoon Diyos. Santiago 1:27. Ang dalisay at walang kapintasang relihiyon sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan ng sanlibutan. May binabanggit po si Apostol Santiago na ang dalisay at walang kapintasang relihiyon. Kasi nabing relihiyon, yan yung paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sa harap ng Panginoon Diyos, hindi po ng tao, yung tunay, walang kapintasan at dalisay na relihiyon ay ito. Ano po yun? Dalawin yung mga ulila. Fatherless. Ano pa? Ang mga balo. Dalawin ang mga balo sa kanilang kahirapan. The widows. Ano pang sabi? At panatilihing malinis ang sarili mula sa karumihan ng sanlibutan. Dito yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa uri ng pamumuhay na gagawin natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, maaaring magtataka kayo, bakit sa panahon ng mga apostol, may binabanggit na ititiwalag, pero sila'y nasa pagsunod. At yung magtitiwalag, yun ang wala na sa tunay na paglilingkod. Magkakaroon pa ng pagpapatay doon sa mga susunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At may binabanggit pa na ang tunay na relihiyon ay pagtulong doon sa mga balo at doon sa mga ulila. Bakit binabanggit ito sa panahon ng mga apostol? Ano ba ang mangyayari? Matitigil na ba ang ating paraan ng pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos kung sa pagsunod sa kanyang kalooban na itiwalag tayo ng mga tao nag-aakalang naglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo ang pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 4:23. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama
ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Sabi po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, darating ang panahon at ngayon nga nasasambahin ang ating Panginoon Diyos ng mga tunay na sumasamba sa Ama. Sasambahin niya siya sa ano? Sa Kanyang Espiritu at katotohanan. Kaya ano po ang magiging bahagi o component ng pagsamba na hinahanap niya ng ating Panginoon Diyos? Yung pagsamba sa ating Panginoon Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa makatwid, mga kapatid, meron pang isang uri ng pagsamba na ang iniisip ng maraming tao, yun ang tamang uri ng pagsamba. Subalit ano? Wala na doon ang Espiritu ng Panginoon Diyos. At wala na doon ang katotohanan. Kaya, itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, darating ang panahon, mga kapatid, kapag yung pagsamba na nakasanayan natin na maraming tao, na yun ay wala na ang Espiritu ng Panginoon Diyos, wala na rin ang katotohanan, hahanapin na ngayon ng ating Panginoon Diyos. Sino? Yung mga tunay na mananamba. Paano sasambahin ng Panginoon Diyos? Yung tunay na pagsamba ay sa pamamagitan ng Espiritu at sa pamamagitan ng katotohanan. Kailan darating yan? Sa panahon ng mga apostol, binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang katuparan? At binanggit ito ng ating Panginoong Jesucristo para paghandaan natin ang pagdating ng panahon na ito. Pakinggan po ninyo, ang hula na nakasulat sa Isaias 1:8 hanggang 9. At ang anak na babae ng Sion. Mga kapatid, hinto muna tayo sa bahaging ito. Alam natin kapag binabanggit sa mga talata ng Biblia ang anak na babae ng Sion, ito po ay tumutukoy sa iglesia ni Kristo ang katuparan ay sa mga huling araw o sa panahon natin ngayon. Kaya ito po ay tumutukoy sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito po ang banggit ng hula. At ang anak na babae ng Sion ay naiwang parang balag sa isang ubasan. Parang pahingahan sa halamanan ng mga pipino. Parang bayang nakubkob. Kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Mga mahal na kapatid, itinuro ng mga apostol na darating ang panahon, ititiwalag anya mga tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ipapapatay sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang pagsamba ay sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Kailan? Kapag naganap na yung mas kumpleto na kaganapan ng hula na binabanggit sa Isaias 1:8 hanggang 9. Nang sabi po sa atin, ang anak na babae ng Sion. Ito po yung iglesia ni Kristo. Na alam po natin kapag yan po ay ipinakikilala ng Biblia, alam natin, ayan ay tinuturing ng babaeng malinis, gayak na harapin ng ating Panginoong Jesucristo, marangal, subalit sa halip na matagumpay ang imahe ng iglesia ni Kristong ito, na anak na babae ng Sion, ang sabi po sa atin, naiwan siyang parang balag sa isang ubasan. Naging pahingahan sa halamanan ng mga pipino. Bayang nakubkob. Nakubkob. Ano pa? Kundi nag-iwan sa atin ng napaka-kaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Sa makatwid, itong anak na babae ng Sion o iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito, ang kahihinatnan ay kaparusahan, gaya ng kaparusahan na tinamo ng Sodoma at Gomora. Ano po ba nangyari sa kanila? Tinupok sila ng Panginoon Diyos. Pinarusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Itong anak na babae ng Sion na ito, ganito rin ang kasasapitan kung hindi nagtabi ang ating Panginoon Diyos. Kung hindi siya naglabi ng mga mananatili. Pero gaano ba karami yung itinabi ng ating Panginoon Diyos na naging labi? Kalahati ba ng bilang ng mga anak na babae ng Sion na nakapaloob doon? Hindi po. Ang labi, ang sabi po sa atin, napaka-kaunti. Kaya po kung napansin po ninyo sa panalangin kanina ng ating kapatid na nanguna sa panalangin, ang sabi niya, bagamat kakaunti tayo. Kasi hindi yung bilang ang pinag-uusapan.
kung ikay ililigtas ng ating Panginoon Diyos. Malapa, yun pa nga ang katuparan ng hula. Kakaunti lamang. Bakit? Kasi kung napabilang ka dun sa mas marami, iyon nga yung parurusahan na gaya ng pagpaparusa sa Sodoma at Gomora. Bakit po naging ganito? Yung dating iglesyang kinamulatan natin, anak na babae ng Sion, katuparan ng maraming mga hula ng pagtatagumpay, kalinisan at karangalan na nakasulat sa Biblia. Hindi ba sila ipinagmalasakit ng kanilang mga nangunguna? Yung mga kinikilalang leader sa iglesia, hindi ba sila ang dapat na nanguna sa bayan ng Panginoon Diyos para maihatid sa kaligtasan? Pakinggan ninyo. Ano ba ang binabanggit sa hula? At nagkaganito ang anak na babae ng Sion. Basahin natin ang katuparan sa Isaiah 1:21 hanggang 23. Ang Jerusalem na dating tapat sa akin, ngayon naging isang masamang babae. Dati puspos siya ng katarungan at katwiran. Ngayon, naging tirahan ng mga mamamatay tao. Ang iyong pilak ay naging bato na haluan ng tubig ang iyong alak. Naging suwail ang iyong mga pinuno. Naging suwail ang iyong mga pinuno. Kasabwat sila ng mga magnanakaw. Tumatanggap ng mga suhol at mga regalo. Hindi ipinagtatanggol ang mga ulila at walang malasakit sa mga byuda. Mga mahal na kapatid, hindi ba natin nakikita ang koneksyon ngayon sa katuparan ng hulang ito sa binabanggit sa atin ng mga apostol at ng ating Panginoong Hesukristo? Anoan niya yung tunay na relihiyon, dalisay at walang kapintasan? Ito yung nagmamalasakit doon sa mga ulila, doon sa mga balo o byuda. Yun ang tunay na relihiyon. Ano naman ang binabanggit sa hulang ito? Na naging dahilan. Kaya yung anak na babae ng Sion na dating malinis, naging tapat sa ating Panginoon Diyos, subalit napariwara. Ang sabi po sa atin, ng banal na kasulatan, naging suwail sila. Papaano sila naging suwail? Ang sabi sa atin, naging kasabot sila ng mga magnanakaw, tumatanggap ng suhol, ng mga regalo. Hindi ba marahil yan ay nangyari din sa mga ibang kapanahunan? Papaano natin makikilala na ito nga ay nangyayari sa panahon natin ngayon? Ano pang isang ibinigay na palatandaan? Hindi ipinagtanggol ang mga ulila at walang malasakit sa mga byuda. Kung susuy-suyin natin, mga mahal na kapatid, ang kasaysayan ng ipinaglalaban po nating kilusan ngayon, makikita natin kung anong papel ang ginagampanan ng mga ulilang lubos o ng mga ulila. Anong papel ang ginagampanan ng mga byuda? Mahalaga pala na makilala natin sila dahil sila ang magiging palatandaan ng ganap na katuparan ng hulang ito na naganap sa panahon natin ngayon. Kaya mga mahal na kapatid, kung tayo po'y lubos na sumasampalataya, na tayo ay bahagi doon sa binabanggit ng hula na nalabing kakaunti na magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kabilang din sa anak na babae ng Sion, Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Subalit hindi nakabilang doon sa higit na malaki o mas marami sapagkat sila'y matutulad sa Sodoma at Gomora, kundi sila yung kakaunti. Yung kakaunting labi na sa English nga po, small remnant. Sila ang magpapatuloy sa mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Paano ngayon natin makikilala? Mula doon sa mga tao na nagsasabing, kami po ang nanindigan. Kami po ang mga tunay na lingkod ng Panginoon Diyos. Hindi po kami sumama sa kanila na gumagawa ng mali. Wala kaming kaugnayan sa ginagawa nilang kasamaan sa harap ng ating Panginoon Diyos. Pero ang tanong, kung hindi man sila kasama doon, paano naman natin makikilala sila doon sa ibang mga tao nagpapakilala din ng ganon? Pakinggan ninyo ang magiging katangian nila at kung ano ang kanilang susundin na aral sa kanilang buhay. Isaiah pa rin. 1:17. Ganito ang pahayag sa atin. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran. Pairalin ang katarungan. Tulungan ang naaapi. Ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga byuda. Mga mahal na kapatid, kaya natin ipinagmamalasakit
ang mga kapatid natin na naging biktima sa mga nangyayaring karahasan ngayon, panggigipit, pang-aapi, hindi dahil sa sila'y kabilang sa isang kilala nating pamilya, hindi dahil sa sila ay kabilang sa isang grupo ng mga tao na ating kakilala, hindi. Dahil sila yung inapi. Sila yung naging biktima. Sila yung dapat nating ipagtanggol. Sila po, mga mahal na kapatid, ang dapat nating hingan ng katarungan dahil sa nangyayari sa kanila. Tulungan natin sila. Tulungan natin yung mga balo. Tulungan natin yung mga ulila. Dito ngayon, ipinakikilala ng Biblia. Sino ka, kapatid? Sa dinarami-rami ng mga tao na nagpapakilalang nasa pagsunod siya sa kalooban ng Panginoon Diyos. Natutupad ba ito sa buhay natin? Nakahanda ba tayong tumulong sa kapwa natin? Doon sa mga ulila, doon sa mga byuda, sa mga inaapi, doon sa mga biktima ng karahasan, o kaya naman ng kawalan ng katarungan. Nakahanda ba tayong tumulong sa kanila? Kahit pa manganib tayo, kahit pa tayo mismo ang makaranas ng pag-uusig, ng kahirapan, ng panganib, kahit pa itiwalag tayo ng mga taong hindi makatarungan. Mga mahal na kapatid, tayo lamang ang makasasagot niyan. Pero alam niyo mga kapatid, minsan, kapag iniisip natin ang ating buhay, kung saan tayo patungo, ano yung ating pinagdaanan, lalo na kapag sunod-sunod ang mga suliranin na ating pinagdaanan, minsan nahihirapan tayo na masabi pa sa sarili natin kaya natin magpatuloy. Lalo na kapag nakikita natin ang ating sambahayan, ang ating mga anak, kapag naiisip natin ang ating kawalan ng kapangyarihan, pagka ikukumpara natin doon sa mga taong makapangyarihan, sa mga tao na walang takot sa ating Panginoon Diyos, nagagawa ng masama sa sino man ng kanilang mga kalaban. Pagka ganyan ang pumapasok sa ating isip, mga mahal na kapatid, parang napakabigat na makapagpatuloy pa. Para bang kahit gusto pa natin, hindi na natin kakayanin. Mga kapatid, sa mga ganitong pagkakataon, dito na ngayon papasok ang pananampalataya sa ating buhay. Ano bang uring pananampalataya meron tayo? Hindi natin pwedeng husgahan ang sino man sa atin. Tangi ang Panginoon Diyos lang ang nakakakita sa laman ng ating puso at ng ating isipan. Siya lamang ang nakakikita ng ating pananampalataya sa Kanya. Pero papaano po ba natin mapapatunayan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos? Sa kabila ng marami mga pag-uusig, kahirapan, at mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Pakinggan niyo sa Hebreo 11 sa talatang 8. Mga ilang talata na lang po ang ating babasahin. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Mga mahal na kapatid, nararamdaman ba natin ang uri ng pananampalataya ni Abraham? Na yun ang nakita ng Panginoon Diyos sa kanya. Anong uring pananampalataya yung mga kapatid? Isang pananampalataya na nakahanda kang iwan ang sarili mong bansa. Nakahanda kang iwan ang mga bagay na ipinundar mo sa buhay. Nakahanda kang iwanan anuman ang mga tinatangkilik o itinuturi mong mahalaga sa iyong buhay. At doon ka pupunta. Susunod ka sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kahit pa hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng Panginoon Diyos. Sana mga kapatid, ipanalangin natin sa Panginoon Diyos, magtaglay din tayo ng ganyang uri ng pananampalataya, gaya ng pananampalataya ni Abraham. May pinangako sa kanyang Panginoon Diyos. Hindi ang tiningnan niya yung iiwanan niya. Hindi ang tiningnan niya yung mga bagay na mawawala sa kanya. Ang tiningnan niya ang Panginoon Diyos na nagbigay sa kanya ng kanyang buhay, ng kanyang pananampalataya, at nagbibigay sa kanya ng kinabukasan kanyang tataglayin kung siya'y susunod sa kanyang mga kalooban. Sana bawat isa sa atin mga kapatid, magawa natin na magkaroon o magtaglay na mataas na uri ng pananampalataya. Subalit, sa paraan ng ating pamumuhay para masunod ang mga kalooban ng Panginoon Diyos, aminin man natin hindi, dumarating ang panahon na bibigatan tayo. Dumarating ang panahon
na gusto na nating itaas ang ating mga kamay at sumuko. Marahil sa iba, mas madalas. Gusto na lang na itigil na, kalimutan na lang ang lahat. Yung iba siguro iniisip, para saan pa itong ginagawa ko? Napapagod lang ako. Nalalagay lang sa panganib ang aking sambahayan. Nawawala ang maraming mga kaibigan namin at mahal sa buhay. Kapag dumarating ang ganitong pagkakataon, mga kapatid, pinanghihinaan tayo ng loob. Sa palagay natin, nag-iisa tayo. Sa palagay natin na tayo ay wala nang masusulingan. Pakinggan po ninyo ang huling talatang babasahin namin. At habang binabasa namin itong mga mahal na kapatid, sana damahin natin na parang tayo mismo ang tumatawag sa Panginoon. Dala-dala sa ating dibdib ang mga bagay na nagpapabigat sa ating buhay. Mga alalahanin natin, mga suliranin, mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Pakinggan po ninyo awit 71, 1 hanggang 4. O Diyos, pakinggan mo ako. Dinggin mo ang aking panalangin. Sapagkat saan ako naroroon, bagaman nasa malayo, sa mga wakas ng lupa, hihingi ako sa iyo ng tulong. Kapag ang aking puso ay nanghihina at nagagapi, akayin mo ako sa matatag, mataas na bato ng kaligtasan. Dahil ikaw ang aking kanlungan, isang mataas na tore kung saan hindi ako kailanman maaabot ng aking mga kaaway. Mananahan ako magpakailanman sa iyong tabernakulo o ang maging ligtas sa lilim ng iyong mga pakpak. Mga mahal na kapatid, napakasarap manalangin sa Panginoon Diyos. Kapag may pagkakataon tayo mismo, manikluhod tayo, pikit natin ang ating mga mata, ibuhos natin ang laman ng ating damdamin sa ating Panginoon Diyos. Kapag nakikita natin, may mga kapatid tayo naghihirap, may mga kapatid tayo na inaapi, nasa kulungan, nagtatago, may mga kapatid tayo malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi nila mayakap, hindi nila magawa ang payapa at ligtas na pamumuhay sa mundong ito. Pero kapag dumalangin tayo sa ating Panginoon Diyos, sinabi natin sa Kanya, nagmakaawa tayo, na kapag pinanghihinaan na tayo ng loob, kapag nagagapi na tayo, pag makaawa na natin sa Panginoon Diyos, ipakiusap na natin, kunin niya tayo, akayin niya tayo, kargahin niya na tayo, patungo sa matatag, mataas na bato, sa isang lugar na hindi tayo kayang abutin ng mga tao naghahangad ng ating panganib. Mga kapatid, idalangin natin lahat ng ating mga kapatid, saan man sila naroroon, ano man ang kanilang kalalagayan, idalangin natin sila sa ating Panginoon Diyos. Sana lalo tayong buklorin ng ating Panginoon Diyos. Kakaunti lamang tayo. Pero kapag ang Panginoon Diyos ang may hawak sa atin, walang sino man ang magtatagumpay laban sa atin. Makapagpapatuloy tayo sa daan ng ating paglalakbay patungo sa ikapagtatamo natin ng ating kaligtasan. Tumayo po kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng napakarami sa iyo, Ama. Bagamat kakaunti ang iyong mga lingkod, hindi ka kailanman nagkulang sa amin. Lagi mong nagagawang iparamdam sa amin ang iyong pag-ibig na ipararamdam mo sa amin ang iyong kapangyarihan at iyong awa. Hindi mo kami iniiwang nag-iisa. Bagkus, Ama, kapag dumarating ang sunod-sunod ng mga suliranin sa aming buhay, dito namin nararanasan ang iyong kapangyarihan. Ama, aminin namin sa iyo. Minsan po pinanghihinaan kami ng loob. Ama, kung ito may dahil sa aming mga pagkukulang at mga kapintasan, maaari po ba, patawarin mo na lang kami. Huwag mo kami papatulan sa lahat ng aming mga pagkukulang. Bagkus lalo mo po kaming kalingain upang sa ganun magawa namin na maging dapat sa aming mga pagtawag sa iyo. Pakinggan mo ang aming mga pakiusap
At igawad mo sa amin ang aming mga pangangailangan araw-araw. Pinadalangin namin sa iyo, Ama, ang mga kapatid namin na nasa mapapanganib na lugar, ang mga kapatid po namin na ngayon ay inaapi pa rin. Marami sa kanila, Ama, hindi ligtas ang kanilang pamumuhay. May ilang kami mga kapatid na sa bilangguan, mga biktima ng karahasan. Ganon din po ng kawalan ng katarungan na maabutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. At ang pakiusap ng bawat isa sa amin, Ama, kapag merong sino man sa amin, ang halos makakabitaw na, ang halos hindi na makatitindig para iyak, pa ang aming mga paa. Ama, sa mga panahong ito, agad mo kaming sasaluhin. Kapag may mga natapa na sa amin, Ama, pulutin mo kami. Yakapin mo kami, Ama. Ama, kailangan ka po namin sa aming buhay. At kung hindi pa ito sapat, Ama, yakapin mo kami ng iyong kapangyarihan. Patatagin mo pang aming loob. Para sa ganun, makapagpatuloy pa kami sa daan ng aming paglalakbay. Ama, hindi namin alam kung ano ang magaganap pa sa araw ng bukas. Subalit ang tanging pakiusap lang namin sa iyo, huwag mo kaming iiwan nag-iisa. Laging ikaw ang nasa unahan namin. Pangunahan mo kami sa aming bawat paghakbang. Upang sa ganun ang bawat hakbang na ito ay hakbang patungo, papalapit sa iyo at sa ikapagtatamo namin ng aming kaligtasan. Basbasan mo po lahat ng iyong mga hinira, ang aming sambahayan, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid. Bawat sambahayan, Ama, gawaran mo ng iyong masaganang basbas ng mga pagpapala, ng kalusugan, ng kagalingan sa mga karamdaman. Iligtas mo po sa lahat ng uri ng kapahamakan. Pag sa ganun lagi kami panatag sa ginagawa namin mga paglilingkod sa iyo. Buong buo po ang aming pananampalataya, Panginoong Hesus. Tuwing kami dadalangin sa Ama, lagi kang nariyan para ipamagitan kami. Ikaw ang dahilan, kaya hanggang ngayon dinirinig ng aming mga pakiusap at pinapatawad kami sa aming mga pagkukulang. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Pinahintulot mo makabilang kami sa kakaunting nalabi para makapagpatuloy pa sa aming mga paglilingkod sa iyo. Huwag mo kaming bibitawan, huwag mo kaming iiwan. Ikaw ang patuloy na gumabay sa amin sa bawat hakbang patungo sa ikapagtatamo namin ng aming kaligtasan. Ang lahat ng ito, buong galang po namin ipinakikiusap sa iyo sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.